Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Meron tayong meron tayong pag-uusapan. Ito ay tungkol sa multo na di umano'y nasasalubong daw sa daan, no. Yung kasi this past few weeks ba o months, ah or nito lang mga nakaraan lang siguro nung last year ano. Maraming kumakalat na video na multo daw na nasasalubong sa daan, 'di ba? Katulad nito, itong unang video na ano, alam niyo to eh. Nareaction ko na to pero i-revisit ko for the sake na ma-analyze natin dito sa compilation na to. Kasi kahit pa paano, nakagather na ako ng ng konting knowledge dito sa video na to. Kasi nung una, inosente pa ako dun sa 360 camera. Hindi ko pa alam kung paano nag-work yun eh. So ngayon, kahit pa paano, may idea na ako ng konti. No? Tapos ulitin natin to video na to, men. Ito yung unang video natin na i-analyze. So dito sa video na to, di umano daw, ay may tatawid, no? May tatawid na, then kung babasahin natin yung caption na lang yung basahin natin. Sabi dito, bandang 3:00 ng madaling araw, ito ang nakita sa kalsada. So, yan. Tumatawid siya, yung naka-jacket. Nakita doon sa isang kalsada ng isang rider at kanyang angkas sa Cagayan de Oro. 'Di ba? Ang tila batang tumatawid. So, hindi tumigil kahit papalapit na ang motorsiklo. Hindi nakapagpreno ang rider na si Carl Dagus. At nang mabangga niya ang akala niyang bata, bigla ito naglaho. So, naglaho daw. Actually, inanalyze na ito ng Inanalyze na ito ng video expert do sa reaction video ko. Ang nangyari po kasi dito, mga kababayan ko, dito sa video na to, hindi dashcam to. Sabi niya kasi dashcam eh. I don't know, pwede rin naman dashcam pala. Kasi yun ang role nung Insta360 na niya eh, na dala-dala niya eh. Ito, Insta360 yung nito. Kasi yung camera na dala-dala niya dyan ay 360 degrees ang nakukuha. Likod harap yan. Na continuous yan. Ngayon, papakita ko sa inyo yung mechanism nung Insta360 para maintindihan nyo. How Insta360 camera works. Sana may short video lang, no? Yung short video. Kasi itong camera na to, pagka kinabit mo kasi yan, dalawa ang lens nito eh. Kung makikita nyo, dalawa ang lens ng camera, isa sa harap at sa likod. Ang makukuha, parehas ang lens nila, 160 degrees field of view. Ito, hindi to Insta360, GoPro yata ang brand nito eh. Insta360 din naman. Di ba? Ganyan na itsura niya, makukuha mo yung ganyan. Ganyan ang pinaka makukuha nung camera. 'Di ba? Pwede mo rin tingnan yung likod niyan. Ano ba magandang paraan para makita? Kasi nga wala namang wala namang direction yung pagkuha ng camera niyan eh. Kahit stick lang siya na nakaganon kasi nga lahat yan kuhang-kuha niya. Ang nangyayari, yung unang lens at pangalawang lens, magi-stitch yun eh. Kaya may hati yun sa gitna na hindi mo mapapansin kasi nga
yung artificial intelligence ng camera yung magkukumpleto nun. Ididikit niya parehas. Ito yung isang lens, ito yung isang lens. Ipapagdikit niya para continuous yung shot. Dito kasi anong nangyari dito sa ano, yung nagmukhang hangin. Nandun siya sa seam. 'Di ba? Nung di umano'y nabangga na siya, napunta siya sa seam nung camera. Kaya may inconsistency. Ang nakakapagtaka nga lang dito, sorry, hindi nyo pala nakita, no? Ang nakakapagtaka nga lang dito, since yung original video niyan, yung file niyan, pwede mo naman tingnan ng 360 degrees niyan eh. Bakit yung bandang kanan hindi niya tiningnan? 'Di ba? Doon lang siya nag-focus doon sa may anggulo ng bata. 'Di ba? Kasi yung helmet niya nakikita niya. Dahil sa editing yan, pwede mo i-edit yan eh. Pagka nakunan mo na yung footage eh. 'Di ba? So nakita niya yung bata. Hindi ko naiintindihan ano. 'Di ba? Nabangga niya daw. Nabangga niya yung sabi ng driver. So paparating na yung ano, yung bata, di umano. Biglang through editing pinocus niya yung bata. Ang pinagtataka ko dito, after niyang di umano nabangga, bakit hindi mo kinabig yung camera pa kanan? Makikita yun eh. Sa raw file. Dahil 360 yung camera mo. At ito pa ano, let's say nabangga mo. Then nawala yung bata. 'Di ba? Kung mapapanood mo kasi yung original video nito, may nag-react yata dito eh. Wala na kasi ako makitang ito yung original video. Kaya lang reaction video na to eh. Hindi ko nakita yung ano. Kung makikita mo tong video na to, nung tumawid yung bata, 'di ba, dire-diretso siya. Ang mali dito, 'di ba? Ayan, nabangga niya kunyari ano. Hindi niya kinabig sa kanan. Ang mali niya dito, kung naramdaman mo may nabangga ka, dapat tumigil ka. 'Di ba? Kung ramdam mo sa sarili mo na may nabangga ka, dapat tumigil ka. Kasi hit and run ang kalalabasan yan eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng husgahan yung sarili mo na hindi, nung nabangga ako kasi biglang nawala. Paano mo nasabi nagda-drive ka nun? Ano yun? Habang nagda-drive ka, ini-inspection mo yung likod mo? Hindi pwede yun. 'Di ba? Pag nabangga mo yan, dumire-diretso ka, hindi mo dapat alam. Dapat huminto ka kung feeling mo may nabangga ka talaga. At pagka huminto ka, syempre titingnan mo na yan, hahanapin mo na kung nasa na yung bata. 'Di ba? Wala namang ganun. Anong nangyari kasi dito, dumire-diretso ka lang eh. 'Di ba? Hanggang makaabot ka dun sa may traffic light. Hanggang diyan ka na, 'di ba? Kaya it doesn't add up yung kwento ng rider na nabangga daw niya biglang nawala. Unang-una, yung nangyaring ganon, imposible yon. Dapat i-inspectionin mo yon kung talagang nawala siya. I-verify mo. Kung nabangga mo yon, malay mo, nagulungan mo, ano, hindi mo nakita. 'Di ba? Which is impossible, nakamotor ka naman. O let's say, ganon na nangyari. Nabangga mo, feel mo, nabangga mo, 'di ba? Dapat automatic na sa yung tumigil ka, nakabangga ka eh. Pero hindi ka tumigil men eh. Dumire-diretso ka eh. O halimbawa, yan, nabangga mo, ano? Ang nangyayari kasi dito, tinitigil-tigil mo na yung video eh. May gusto ka kasing palabasin dito sa video. No, after na nangyari yan, yung tigil-tigil niyan, biglang kumontinue na. Parang wala lang nangyari. Nabangga mo yon, dumire-diretso ka lang. Hindi ka man lang tumigil. Tapos idideklara mo, parang may nabangga ka, tapos nawala yung bata. Paano namin mapaniwalaan? Ni hindi mo nga pinaling yung camera sa ano eh, sa right side eh. 'Di ba? Through editing kasi pwede mo makita yung ano eh, kasi 360 yung camera na ano niyan eh, na gamit.
Nagigets nyo ba yung explanation? O hindi? 'Di ba? Kung na-feel niya, nabangga niya yon, dapat tinigilan niya. Yun lang naman yun eh. Kasi hindi niya tinigilan. Ano pang hahawakan natin? O, next video. Ano ba ang ano dito? Next video. Alam ko na content ko na rin to eh, pero sige, anuhin natin. Ito, motorcycle nag-angkas daw ng multo. Ito. Saan po kayo? So ito yung nangyari, ano? Sa gitna ng dilim. May umangkas daw sa kanya. Saan po kayo? Nakuha ni Ace ang umano'y boses ng kausap niyang matanda. Opo. Ayon sa kanya, naiangkas niya ito sa kalaliman ng gabi noong June 22 dito sa Balayan, Batangas. Saan po kayo? Sir, pakwento lang po sa amin kung ano po yung nangyari nung gabing yon. Bali po, naghatid niya po ako ng hipag ko sa Palikpikan, dun po sa nasabing lugar. Tapos yun nga po, nung paghatid ko po sa kanya, pagbalik ko po, may nakita po akong matanda na ang lakad po niya ay parang yung hirap po siya, naiika-ika po siya. Malapit na po ako sa kanya, tumingin po siya sa akin. Tumingin siya sa likod, sabi, "Tutoy." Huminto na po ako doon. Siyempre, unang mararamdaman ko kasi po awa eh. Tapos sabi sa akin, "Tutoy, pasabay ako hanggang San Piro lang." Paulit-ulit niya po sinasabi yung San Piro. Yung pag-angkas niya po sa akin, hindi po siya humawak sa akin. Hindi ko po siya naramdaman. Pero naramdaman ko po na bumigat po yung motor. Opo. Gabing-gabi na nga po, madaling araw na nga po, Nay. Oho. Habang nagtatagal ang usapan ni Ace at ang kanyang di umanong pasahero, unti-unti rin humihina ang boses hanggang sa hindi na naririnig ang sagot ng matanda. Tapos yun, hanggang doon po sa dulong puno, tinapat ko na po yung camera ko sa likod ko. Then, nagharurot na po ako ng motor. Hanggang San Piro lang po. Opo. Nang ipaling daw ni Ace ang camera phone sa kanyang likod, wala raw pala siyang angkas. O ano mali doon? Anong mali doon sa video? Kaya yung tatanungin ko. So, ang istorya niya, no, naghatid daw siya ng hipag niya. Then, on the way, may nakita siyang matanda na yung pinapara-para siya. Then, nakaramdam siya ng awa. Tapos, sinakay niya, no? Tapos, nakakausap niya. Matanda pa nga yung boses eh. San Piro po. Di ba? I don't know kung paano nakaka-capture ng cellphone yun, ano? Dahil kung nagda-drive ka, hindi mo na maintindihan yung boses na ganun kahina. Pero sa di malamang dahilan, di ba? Sa di malamang dahilan, naririnig sa video yung boses nilang dalawa. Di ba? O sige, pagbigyan na natin yun. Pero anong mali doon sa video? Na hindi niya maipaliwanag. Ano yung mali? Mga kababayan ko, sige, ano tayo? Gusto ko marinig yung opinion, ano yung mali doon sa video. Diba? Kasi nung na-videohan niya po, sir, naramdaman niyo po? Na-videohan niya eh, habang umangkas sa kanya. Yung camera ko sa likod ko. Then, po, Hanggang sa hindi sa tangka niya. Diba? Na-capture niya sa video eh. Pag angkas sa kanya, ayan o. Na-capture niya, nakakausap niya yung matanda. Diba? Gabing-gabi na nga po, madaling araw na nga po, Nay. Oho. Habang nagtatagal ang usapan ni Ace at ang Ano, mali doon? Bigyan ko kayo ng 2 minutes. Okay na? Ang mali doon yung video mismo. Dapat hindi nag-i-exist yung video nun. 'Di ba?
Dun pa nga lang, bakit ka nag-video? Anong layunin mo? Ano ba ang goal mo? Bakit nag-video ka? Kanyang di umanong pasahero. Unti-unti rin Ano yon? It so happen na nung nag-angkas ka, naisipan mo mag-video. Kaya ka nag-video, may ika-capture kang moment. 'Di ba? Dahil kung unusual yan, lalo na't may kaangkas ka, abala yung video na yan sa kamay mo eh. Pwede kayo madisgrasya eh. Kung yan ay feeling mo matanda na umangkas naman sa'yo, na feeling mo normal naman, ano? Normal naman yung pag-angkas sa'yo, dapat hindi mo i-video yan. At saka na-capture ba na may matandang umangkas sa'yo? Parang wala namang video yung ganun eh. Pero naramdaman ko po na bumigat po yung motor. Parang out of nowhere, out of nowhere, nag-video ka na habang kaangkas mo na yung matanda. 'Di ba? Kasi sa sobrang linaw ng boses, parang pinatong mo na lang yung boses mo. Tamo yung ano pa, yung pagka malapit ka sa microphone, maririnig mo yung ganun eh. Kung tutuusin yung pagkaka-video mo dito, Bumigat po yung motor. yung pagkaka-video mo dito, nakaganyan kami, no? Tinututukan mo yung ano mo. So, supposed to be, nakatingin ka sa monitor mo, yung bibig mo, malayo sa mouthpiece dapat. Dyan sa boses mo, halatang may recording na lang yung pinatong mo dito, men eh. Opo. Gabing-gabi na nga po, madaling araw na nga po, Nay. Di ba? Aha. Tapos, feeling ko voice talent yung matanda eh. Hindi mo na-capture na may umangkas sa'yo, tapos, may kinakausap ka naman out of nowhere, bakit mo vinidyo? Yun ang tanong kasi. 'Di ba? Ano yun, napipredict mo na ba na paranormal yan kaya mo vinidyo? Kasi dapat may reason eh. 'Di ba, men? Kayo, agree ba kayo dun sa dun sa analysis ko? Hindi niya na video na may umangkas na matanda. Ano yung nagtulak sa'yo na bigla ka nag-video? Nararamdaman mo na ba na multo yung kaangkas mo kaya ka nag-video? 'Di ba? Sumasagot pa naman eh. Okay lang sana kung halimbawa napansin mo wala ka ng kaangkas. Saka ka lang nag-video. Oy, mga bro, wala na akong kaangkas pala. Kanina may kaangkas ako. Kaya lang, na-document mo habang kausap mo eh. Hanggang sa tinutok mo sa likod yung di ba? Planado mo yun, min. Yun lang ang masasabi ko dito sa video na to. Yung video mismo yung mali. Di ba? Next video. Ito naman, ang sabi dito, di umano'y white lady nakiangkas sa isang motorcycle rider. Alam mo na, content ko na rin to before. Pero for the sake na, tingnan natin nga. Guys, may nakasakay sa Hello? Sa video, makikita ang isang nakamotorsiklo. Sa kanyang likod, kapansin-pansing may nakaangkas. May nakasakay sa lalaki. Tataasin ba na ibo ko? Tila nakasuot Tumatawa pa yung nagbi-video, no? ng puting bestida. Napakahaba ng itim na itim nitong buhok. Sumayad po sa may gulong pero hindi man lang kinakain. Maya daw sa gulo pero hindi naman daw kinakain. Diyos ko po. Ayun o. Ano? Sino o ano ang nakasampa sa likod ng motor? Tataasin ba na ibo ko? Gawa-gawa lang ba ang video? Pero paano rin kung ito'y totoo? Wala. Ayoko na. Hindi siya nawala, pinauna mo eh. So, ibig sabihin yung multo, yung motor multo din, na nawala din, pinauna mo. O, anong nito? Ano sa tingin nyo kung ano yan? Ano sa tingin nyo kung ano yan? White lady ba na nakaangkas sa motor yan? Imposible yung buong motor na yan, multo. Diba? So may nakaangkas daw na white lady dun sa
For me, yan, kung makikita nyo yung ano, Pero paano rin kung makikita nyo, yan ay nakakapote Taas yung balahibo ko. na naka-backpack. ang nakasampa sa likod ng motor? Lalo tataas. Nakikita ko shiny yung daan, so may possibility na basa yung daan. So, ibig sabihin, umulan. Ito, men, Taas yung balahibo ko. Gawa-gawa lang ba ito, ang men, feeling ko nakakapote to na naka-backpack eh. Hindi siya multo. video? Pero Kasi kung mapapansin mo, kung halimbawa ito man ay white lady, ano, yung white lady mo nakaganyan. Nakaganyan? Hindi. Ano yan? Naka-jacket yan na, or kapote, raincoat, na may nakapatong na backpack or something. Diba? Hindi yan multo. Pero paano rin Mukha siya naka-backpack nga kasi nga nakikita ko yung strap dito eh. Tingnan mo ha. Taas yung balahibo ko. Nakita mo yung strap. gawa-gawa lang ba ang video? Pero Ayun o, paano nakita mo yung rin strap, di ba? kung ito'y totoo? Makikita mo pa nga yung ulo ng rider na ano eh, may puti pa nga eh, oh. Di ba? Ang awkward naman yan kung white lady yan tapos may puti pa dito. Ito yung ulo ng rider. May slow motion ba? Tingnan natin, play natin. Rin, Ayan o, nakikita mo yung ulo ng rider. ito'y totoo. Habang naka-backpack siya. Hindi siya multo. Nakakapote yun na naka-backpack. Ngayon, yung reason, bakit hindi niya itago sa loob ng kapote yung backpack, hindi ko alam. Pero malinaw naman, backpack yun eh. Na nakakapote eh. Di ba? Kung tatanggapin yung white lady yan, nakaganyan yung white lady nyo, come on. Diba? Next video. So, ito naman, saan na ba yun? Wait lang Ito, kay Master Gala naman to. Kasama nila si Boss Rino, sila Adventure Ducks, papunta silang Norsagaray, Bulacan. Ito yung original na ni-request sa akin eh. So, kasi maikli lang yung video, medyo pinatagal-tagal ko na. So, ito naman, eksena nila Master Gala sa daan. Sino yun? Bakit nandun yun? So, ito yun ano. Ang isa sa mga ayoko kay Master Gala, yung video, hindi naman peke yung video. Hindi naman siya peke. Kaya lang minsan, alam mo sa kagustuhan na merong kakaiba doon sa video o may makapture na kababalaghan. Alam mo yung binibigyan na lang nila ng meaning lagi. 'Di ba? Parang hindi naman sila na meke dito. Kaya lang, alam mo yung binibigyan lagi nila naman. Huwag kayong magagalit sa akin pagka nakokomentan ko itong mga ganitong bagay. Karapatan ko naman to eh. Kayo nga, kung ano-ano rin ang sinasabi nyo sa akin eh. Hindi ko naman kayo pinagbabawalan. Minsan may mga iyaking fans din kasi na hindi nag-iisip. O katulad nito, no, i-play natin. Pusa yan eh. Or aso man yan eh. Tapos yan ano, may nakasalubong silang ganito. May nakasalubong sila na nakasando. Bakit nandiyan ka, Tim? Tragis ka. Sino yun? Bakit nandun yun? Obvious na tao naman to eh. Ano ba? Hindi naman ano yan eh. Hindi naman siya... Kayo ba? Multo ba to? . 'Di 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 '
Hindi naman unusual yung ganyan. Sabi nyo, walang kabahay-bahay doon, walang ka ano-ano. Bakit? Na-interview nyo ba yon? Nahabol nyo ba yon, men? Diba? Then patuloy pa rin kayo na nagdadrive. Nandiyan ka, Tin. Tragis ka. Sino yun? Bakit nandun yun? Ewan ko, patay si Jeff doon. Agarang ng tsura niya. Oo nga, ano. Parang iba yung tsura. Parang iba yung tsura. Tragis yan. Diyos ko naman to mga taong to. What do you mean parang iba yung itsura? Oo, nabidyohan ko. Saan galing? Tama. Japanese man. Bukang Japan hapon na babae. May gabi kilabot ko. Saan siya papunta? Nabidyohan ko siya. Nabidyohan mo? Nabidyo. Medyo tabingi ang mukha niya na walang emosyon pero napaka pangkaraniwang kasuotan lamang siya. Yung medyo tabingi ang mukha niya na na-capture mo yon sa split seconds na ano. Siguro inanalyze niya sa video, no. Yung pagiging tabingi ng mukha, running kasi yung camera niyo habang umaandar 'Di ba? Pwede naman magkaroon ng distortion. Walang sa akin hindi kayo ba paranormal ba yun sa inyo? Yung ganon? Ko. Tama, ang Sabi ko ni. Ang puti-puti, tas mukhang Japanese. Ba't gano'n yung mukha niya? Ina niya kaya lumuto na. Saan galing? Ano mo muna dito? Titignan na muna. Ihinto mo muna. Ina, huwag natin huminto. Hindi. Ano mo, malayo-layo na sila saka sila hihinto. Tapos ngayon, Kawawa naman. Sila yan ah. Tignan talong mo nga sa kanila kung nakita nila. Ihinto mo muna. Oh my gosh, iba yung mukha niya, ba't ganun? Parang nakikita ko sa mga horror. Malungkot si ate. Nakita nyo? Ha? May nakita kayong babae? Oo. Nakaitim? Bakit gan? Anong suot? Saan galing yun? Sadya kayo dumadaan na, ayun kayo. Nandun pa ba? Lumabas na pusa. tulong mo si Third Eye naman nung lumabas ng kusa. 'Di ba? Pero nung una, parang wala lang sa inyo nung tinanong sa inyo Tamo. Bakit gan? Oo. Tamo. Si ate. Nakita Nyo? Ha? May nakita kayong babae? Kaya 'di ba? Wala namang ibig sabihin, wala namang unusual doon sa nakita ni Jeff. Tapos nung parang napapansin ni Jeff na nagkakandagulo na yung nasa kotse, bigla niya nalang sinabi na ganito. Nakaitim? Bakit gan? Anong suot? Saan galing yun? Sadya kayo dumadaan na, ayun kayo. Bakit? Nandun pa ba? Lumabas na pusa. Lumabas ang... Saan galing yung babae? Pero ano sa tingin mo, tao yon? Hindi, gago. Hindi siya tao? Tignan mo sa mirror dito na wala Woohoo! Out of nung tinanong ka nga, hindi mo nga agad sinabi 'Di ba? Hindi mo nga sinabi na unusual yun Sinasabi mo na nga lang na sa bagay matagal na to no. Matagal naman na to. 'Di ba kaya lang hindi ko naiintindihan kung bakit nagsasakayan sila ng nila. Dahil kung halimbawa kung multo na yan, may third eye ka, multo na yun na nasabi mo na agad, oo, yung multo, 'di ba? Nasalubong namin yung multo. Hindi Parang nung tinanong ka muna, may nasalubong babae, parang yun, 'di ba? Parang wala ka pang wala ka pang kamuang-muang until such time na nakita mo nagkakandagulo yung mga nasa loob ng kotse. Saka mo ngayon sinakyan. Tapos tiningnan ko sa side mirror dito na wala Bullshit. Lul! Oh my gosh, nabidyohan ko siya. Diyan ka sa loob. Nabidyohan ko siya. Nabidyohan ko, teka, check na. Tsaka ito pa lahat sila may third eye. Nakita nila yung tumawid. 'Di ba? Ibig sabihin kung lahat sila nakita nila yon, mataas ang Hindi, pwede naman siguro mangyari lahat kayo nakakita ng multo. 'Di ba? Pero ilan yung nasa loob ng kotse? Si Boss Rino, si Master Gala, si Dax. Tapos 5 sila lahat nakita nila yung multo. Pwede ba 'yon? Come on. Ano ba 'yan? Imposible bang mangyari 'yon? May same scenario din kasing ganyan sa ito naman sa Mega Dike naman to. Ito naman yung video sa Mega Dike.
So ito yun, men, ano. Ang 3 beses nang Ito naman medyo HD naman ang kuha nito. nahuli cam ni Edward nito lang Enero. Ganyan din. Yung tumawid, parehas po yung suot nung nakita ko last 2 years. Parehas na parehas po sila. Pero ano nga ba ang nakunan ni Edward? Diba? Ngayon, ano explanation ng ano dyan? Ito yung nakunan eh. Video. Ang nakunan sa pangalawang video ni Edward noong gabi ng January 26, nakilala nila at positibo sila. Hindi ito multo, kundi tao. Kilala siya doon sa area ng Maliwalo as a local scavenger nga. So at around 10 o'clock of January 26, that was the day before nangyari nga yung insidente, he was still seen roaming around. Diba? Normal na tao talaga yung nandoon. Hindi naman ano yun eh. Hindi naman imposible na may maglakad sa daan na ganyan. 'Di ba? Hindi unang-una hindi naman na-establish na totoong multo 'yon kasi nilampasan na nila eh. Saka sila titigil pag sobrang layo na nila. Malamang hindi mo na maita-track back pabalik 'yon. 'Di ba, men? You see, meron pang isang ano yan, meron pa isang parang ganyan din na pangyayari. Ito naman kay Myrtle naman to, nag-viral din ito dati. Ito naman ano. Baka may copyright. May copyright yung sound siguro. Ito naman, you know, may nakita sila na something na bata ba na nakaupo. Na ganyan. Ayan o. Feeling ko nga hindi naman bata yan eh. Dahil sobrang bilis niya para maging bata men eh. Sabi nila bata daw na nakaupo yan. Hindi ba something lang yan na nakasako na ano? Kasi syempre kung ano iisipin ng isip mo, yun ang ano, sobrang bilis niyan eh. 'Di ba? Nadaanan mo ng ganyan out of nowhere, bigla ka may madadaanan ng ganyan. O 'di ba? Dito wala pa. Tapos biglang may madadaanan ka na mabilis na gano'n. Wala ka ng time, syempre yung focus mo nasa daan din. 'Di ba? Wala ka ng time i-analyze kung ano yung nakita mo na yon. Ngayon, yung naaalala mo lang na details, yun na lang yung pagbabasihan mo. Bata na nakaganon, 'di ba? Parang ano, parang ganito 'yan ano. May nangyaring ganyan eh. Saan na ba yan? Ito daw, nakunan daw sa TikTok ito. Na-content ko na rin to eh. Ayan o. Nagti-TikTok siya, meron daw bata na nakasilip doon. Dito sa tabi ng puno. Kasi, yung, di ba, psychological priming, since naunahan na tayo na ito ay bata na, ano, na nakasilip doon. Yung pala, nung inimbestigahan yan, plastic bag na red yan, na may karton na nakarolyo, na ipasok doon sa loob, di ba? Nagkaroon na lang ng details dahil dito sa dahon-dahon na nakapaligid. I-zoom natin para makita nyo. Pero dahil nasuggestan ka na ito ay bata na nakasilip dyan, iisipin mo, bata nakasilip yan. Pero itong black na to, akala mo, buhok yan, di ba? Talaga space naman yan ng dahon kasi nangyayari din dito yan eh. Di ba? Pero ang na-retain lang sa utak mo, ito. Akala mo buhok ng bata, tapos ito na nakayapos doon. Pero plastic bag yan na red, na may karton yan na nakabalon-bunso sa loob. Di ba? Hindi naman sa lahat ng oras paranormal yung nangyayari na ganyan. Isip-isip din tayo minsan. Di ba? Gagalit kayo pag nabasag yung ilusyon nyo. Come on. Diba? Ang hindi ko naiintindihan dito sa
sa mundo ng internet, kapag ka sinasabi mo yung totoo, ikaw yung aawayin. Na kung tutuusin, yun naman talaga yun. Di ba? Ba't kayo magagalit? Di ba? Hindi ko naman nilait yung pagkatao ng mga gumawa ng video. Yung video lang naman ang ini-inspection natin kung totoo o hindi. Hindi kayo, ito sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo maniwala doon, kalayaan nyo yun. 'Di ba? Maging maligaya kayo doon, 'di ba? Palagi niyo sinasabi. Basta kami, maligaya kami na nanonood kami. Okay lang, walang problema. Maging maligaya kayo. 'Di ba? Pero alam ko butthurt kayo pag sinabi ko na hindi yun yung inaakala nyo, nakita nyo. Hindi ko kayo pinipigilan, ipagpatuloy nyo ang paniniwala dyan. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye.